Okay, so isang maulan, at may bagyong hapon sa ating lahat. At Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alas 2:06 na ng hapon. So, ingat po tayo mga kamaster. Talagang malakas yung ulan at baha sa Kalakhang, Maynila at dito sa amin sa Bulacan. Okay, so habang nandito po tayo ngayon sa shop, tuturuan ko po kayo kung paano po gumawa ng pang-direct start. Ito po ay tulong din sa ating mga kababayan na technician upang maibsan po yung kanilang paghihirap kung paano nga ba mag-troubleshoot ng mga inverter. Ano ba ang sira? Motherboard, inverter board o compressor. So kung meron po kayong pang-direct start, mas napapabilis po ang trabaho at mas napapalinaw po ang ating isinasagawang troubleshooting. So, wag na po tayo magpatumpik-tumpik pa. Ay kagaya kahapon pala, so yung in-upload kong video kahapon na LG linear inverter, so natuntun po natin na compressor po ang may problema at hindi naman ho motherboard. So, ang sabi ng LG, papalitan yung motherboard. Nung na-check nga ho natin, kasi dahil marami ho tayong pang-testing, nalaman natin na ang problema po ay compressor at hindi motherboard. So, di ba, ang laking bagay kapag meron ho tayong mga pang-testing. Okay, so proceed na ho tayo dito sa ating isinasagawang paggagawa ng pang-direct start na inverter. So, pang-direct start sa inverter. So, mayroon po tayo ditong ito po ay nabili ko, na sa mga ngalakal, dito lamang ho sa may sa amin kasi nakita ko na Panasonic yun, binili ko yung unit, ito kasi nagkakahalaga po itong pinresyon sa akin 250 pesos. Binuhay po natin kasi nga nalubog sa bahay yung refrigerator na yon. Kaya pinalitan lamang ho natin ng power IC regulator, so naging okay na ho lahat. So nangahoy po tayo dito sa ating mga sa ating mga parts yun. Pinagkahuyan ko rin itong mga parts na to, So, yung mga ibang parts, yung mga ibang board, wag mong itatapon ha, itago nyo ho. Okay? So, balik na ho tayo dito. Ang tanging kailangan lamang ho natin, ito ay board ng Panasonic na Econavi. Okay? Pwede ho yung pang direct cooling at yung pang no frost. Ito po ay pwedeng i-start sa lahat ng inverter, maliban lamang ho sa linear inverter. Meron din po tayong separate na pang testing ng linear inverter. Okay? So, ang tanging kailangan nyo lamang ho para makabuo po tayo ng pang direct start. Ang kailangan lamang ho natin ay itong wire na pang bypass. Ang gagawin niyo sa wire na ito mga kamaster, TPP-in niyo po yung yung dulo, yan. Para lumambot ho yung dulo. Yan, para may papasok niyo dito sa ating bypass. Yan, dito ho. Yun. So iba-bypass ho natin siya dito sa connection na to. Sa connector, connection number 302 mga kamaster dito. Maya-maya lamang i-connect ho natin. At pangalawang kailangan ho natin, syempre itong compressor connector. Ito ho, yung UVW, yung UVW, at saka syempre yung ating socket papunta sa sa ating inverter board. Okay, so lastly, ito to. Susunod ito yung ating plug. Yung plug na ito mga kamaster, pang Samsung ho ito ha, pang Samsung. Yan. At ang susunod ay walang iba kundi ang ating ang ating mahiwagang thermostat sensor. Ito po ay pang Econavi din. Okay po. Ito ay 1.5 hanggang 2 kilo ohms po ang ating reading ng Econavi mga kamaster. At ang pinaka-last, ito yung ating socket. Actually ito, sabi ko nga sa inyo, itong thermostat pwede niyo namang ihinang dito sa sa connect sa dito sa terminal. Pero pwede namang socket type o hinang type. Nasa inyo na po 'yun, kaya binigyan ko lamang kayo ng idea. Okay? So bago ho tayo gumawa ng ng ating pang direct start, siguraduhin natin na buo yung ating board ha. Kasi mamaya kasi gawa ng pang direct start, sira pala ang board. So baka sisihin niyo pa ako, ba't di ko gumana? Yung kay Kamaster gumana pero sa akin hindi. Yung pala sira yung inyong inverter board. Okay, so magsimula na ho tayo. Ayan. So etong ating pang bypass, okay, ilalagay niyo ho sa connector number 302. 302. Ayan, lalagay ho natin dito ha. Ayan. Tungkol sa bagay na yan, pinaghandaan ko na yan. Ayun. Sobra yatang puti. Yan. Ayun. Bypass. Ayun. Ayan na. Naka-bypass na ho tayo mga kamaster. Ayun. Ayan. Okay. So, ang susunod natin gagawin, sabi ko nga sa inyo, pwede nyo hinangin ito dito sa connector. Pwede namang hindi. Pwede namang naka-socket type. So, kaya ho tayo gagamit ng socket type para nakikita nyo kung pang ilang termination tayo magko-connect ng thermostat. Okay. Ayan. So, marami ho tayong ganito, Huwag niyo itatapon yung mga connector na ganito, mga kamaster, kasi napakahalaga po nito kapag mga alanganing sitwasyon. Kagaya nito, ito pang LG ho, ito ay pang LG, pang Samsung. So, nagagamit natin sa sa Panasonic, di ba? Suwabe. So, yan. So, pagkahalimbawa, ayan. Ulitin ko ha, tatanggalin ko kapag nakaharap kayo sa motherboard. So, sa part na to, bibilang ho kayo ng 4 na terminal dito. 1, 2, 3, 4. So yung pang-apat, yung 3 and 4, yan po yung connection ng
signal. Okay, yung signal papunta sa ating system. Okay, para umandar. Kasi pag wala pong signal na galing sa thermostat, hindi po andar ang ating compressor, mga kamaster. Okay, yung katabi po, yung katabi niya po ay deprosensor, deprosensor, fan, door switch, ilaw, ayan. So ang kukunin lamang ho natin yung pang-apat, di ba? Ayan o. Ulitin natin ha. Ulitin natin. Ayan. Kaya ko hindi pinututo para nakikita nyo. 1, first terminal, 2, and 3, 4. Ang kukunin nyo po dyan, yung 3 and 4. I-disregard na ho natin ito. Ayan, disregard na ho natin ito. Yan, yung terminal 3 and 4, yung connector 3 and 4. Yan, dyan ho tayo magko-connect ng ating thermostat. So bago natin isalpak itong thermostat, kuhanan po muna natin ng value. So dapat may makukuha tayong 1.5 up to 2 kilo ohms, mga kamaster. Yan o. Ilan? 1.7 kilo ohm. So dahil nga ho, pasok na pasok ito po ay Panasonic, mga kamaster. Ayun. Okay, so ilalagay na ho natin tong thermostat sensor na to dito sa pang-apat na connector. Ayan. So ito po ay malaking may tutulong sa ating mga kababayan na technician na nahihirapan kung paano mag-troubleshoot. Ayan, naka-connect na. Hindi muna natin siya lalagyan ng electrical tape. Yun. Diyan muna. Kung mapapansin nyo, ayan, dalawa lang ang ating kinuha. Terminal number 3 and 4. 3 and 4 ha, ayan o. 3 and 4, mga kamaster. Yung iba, deprosensor, ilaw, ulitin ko, fan, tapos door switch. Okay? So dalawa lang ho ang kailangan natin. Thermostat sensor para gumana ho yung ating system, mga kamaster. Then ito pang susunod, yung connector ng ating, syempre yung ating compressor. Ayan, tanggalin muna natin to. Ayan, compressor. Ilalagay na ho natin to. Ayan. Okay, nakalagay na. Pinaghandaan ko na yan. Okay, so walang ibang connection kundi ito lamang. Okay, yan o. Compressor. Walang iba ha. Yan o, yan o. Yan ha, yan o. Ha? Baka sabihin nyo. Yun. Okay. Yan. So ilalagay na ho natin ito, yung connector ng ating compressor, ilalagay ho natin dito sa connection number 201. Okay, 201. Dito natin siya ilalagay. Okay, gumagawa ho tayo ng pang direct start ha, para hindi ho kayo nahihirapan. Actually, marami ho tayo dito pang direct start ng inverter, kaya hindi ho tayo nahihirapan. Maging sa aircon, no? Meron ho tayo, ina-assemble lamang ho ni Kamaster. Then lastly, ito ho yung ating plug. Ayan, ito rin po ay pang Samsung ha, pang Samsung. Yun. So, kayo nang bahalang dumiskarte kung paano nyo ho yan isusuot dito. Ayan. Ayun. Ito ay pang Samsung ha, mga kamaster. Yun. Okay na. Paputokin na natin. Step under na natin. Oh. Ulitin ko ha. Ayan. Wala akong ibang connection yan. Wala akong ibang connection yan dyan. Ayun. Masyadong maliwanag. Ayan. So, ang gagawin natin, syempre, papa-under na natin siya. Ayan. Saan yung plug? Yan ha, ito ho yung plug ha. Yan, ito ho yung assemble ng plug. Ayan ha, ayan. Wala hong daya yan, wala hong hocus-pocus yan. Ito po ay tulong sa ating mga kababayan na technician. Ito naman yung ating thermostat ha. Yan, thermostat. Yun, sensor. Yan. So dito, wala kayong ibang kukuning connection, kundi dalawa lamang. Okay? Itong 3 and 4. Okay? Then, yung ating ayan o. Yan ha. O yan, walang daya ho yan. Ayan, o yan, ayan. Okay, nakakonect ng ating compressor. Okay? Then, okay na ho. Paputokin na ho natin. Step under na ho natin. Aw! Naku naman. Pag ganun kaya natin. Yan. Yun. Kailangan, dito ka. Yan. Aha. Yun. So, kuha na natin ang amperahe. Okay. Lagay natin dito. Para nakikita nyo na legit itong ating ginagawang tutorial kung paano gumawa ng pang direct start sa mga inverter. Ayan. Ito yung ating thermostat ha. Ayan. Iyon. O yan ha. Okay na yata. Okay na siguro. O yan. Puputok naman yan eh. O. So naka-ready na yung ating bypass, yung ating compressor terminal, yung ating sensor, at yung ating plug. Okay na ho. Iusog na ho natin yung ating mahiwagang dito. Teka lang. Yun. Okay. Ready na ba lahat? O. Ready na ha. O. Yan ha. Teka lang. Ayusin natin yung camera. Yun. O. Plug na natin ha, ipa-plug ko na. 1, 2, 3, go. Boom. Tingnan natin. Yun, dali pa rin pa ka sa salon.
Ayan mga kamaster, no? Ayan, oh. Wala hong daya. Ayan, oh. Walang tricks, walang tricks. Ayan. So, pwede nyo na ho itong gamitin. Ayan. So, pwede nyo na ho itong gamitin sa inyong mga sinasagawang pagtutroubleshooting, no? Para hindi ho kayo nahihirapan. Ano ba ang problema? May problema ba sa board? May problema ba sa compressor? Anong problema? So, sa pamamagitan ng ating isinagawang pag-assemble ng pang-direct start, at least makakatulong po ito sa inyo. Okay? So, meron po tayong 0.2 amperes. Ayan, nakasaksak na ho yan. Ayan, no? Tanggalin po natin itong ating clamp. Iyon. Ayan. So, nakikita nyo yung ating connection. O ha? O yun, no? Thermostat. Okay, pwede nyo itong hinangin doon sa likod ha, para option nyo po yan, pero sa akin ang ginagawa ko kasi socket type, naka-socket type po siya. Yan, ito po yung connection natin ha. Iusog natin yung board. Ayan, usog natin yung board. Up. O yun, ayan o. Wala akong daya yan ha. Ito yung ating connector o, ayan o. Walang ibang connection yan ha. O, baka sabihin nyo, yung mga ginagawa ng Indiano, may mga ano yun eh, mga tricks. Takaw! Ay, ang Pinoy, wala akong ganyan. O. Legit ho yan. Okay? Ito yung wire natin. Teka lang. Yan, ito yung wire natin ha. Ayan o, ayan o. Okay? O. Okay? O. So, bunutin ho natin. Yan, off natin. Yo, nadali. Oh. Oh, on ulit natin. On ulit natin. Kung aandar, 1 2 3 go. Boom. 1 2 3 go. Yo, nadali. Pilibasalang. Okay mga kamaster, no? O sana nakatulong na naman itong munting video na aking binahagi sa ating mga kababayan na technician kung paano gumawa ng pang direct start na inverter compressor mga kamaster. At least kahit paano hindi ho kayo mahihirapan kung paano mag troubleshooting, no? Kung ano nga bang sira, inverter board ba, motherboard ba, compressor ba, at least meron ho kayong pang direct start mga kamaster. Okay, at least kahit paano naman, no? Nakatulong tayo kahit konti, no? Sa ating mga kababayan na technician para hindi po sila basta-basta nahihirapan. Okay, so okay na po ito mga kamaster, off na ho natin. Off na. Okay, so maraming salamat po sa inyong lahat at magandang hapon po.